What up guys, Gerald from Just Like TV, back another episode of Reaction Time. So yun nga po guys, mainit na issue pa rin tungkol ito sa kaso ni Miss Christine Dacera, at pakinggan naman natin ang opinion ni Idol Raffy Tulfo tungkol sa mga aksyon na ginawa ng ating mga kapulisan, at ano ba tong issue na to tungkol sa case solved at case closed. So panoorin muna natin ang reaction ni Idol Raffy Tulfo. Let's watch. Dapat talaga malaliman ang investigasyon, and lahat po ng mga pieces of evidence na nakuha doon sa crime scene should be examined, should be matched. Meron po mga matching kung tabagin ginagawa niyan, should be analyzed bago sana yung ating PNP magdeklara na case closed. Until such time, this case is ongoing. So, hindi natin pwede sabihin itong case closed. Okay. Now, tinatawagan po namin si Colonel, available na ba si Colonel Depositar? Wala pa. Importante kasi yung sinasabi niya na may mga nakitang semen. Hindi nga lang niya na ipaliwanag several interviews na sa iba't ibang mga news organization. Nagbitaw siya ng salita, may mga nakitang semen. Mga, meaning marami. Hindi yan sinabi kung saan. Sa katawang ba ng victim, sa sahig, sa kumot, sa dingding, where? Kasi makakatulong yan sa ginagawa investigasyon. And lastly, ulitin ko po sa ating kapulisan, sana hindi lang po sa sibilyan na maging mabilis kayo sa pag-aksyon, natataranta kayo. Sana po, pag yung involved ang pulis, mataranta din kayo. Kasi nakakalata po itong mga subscribers at viewers at followers po ng RTIA na kapag yung mga kasong tinalakay namin dito na pulis ang involved, papatay-patay po kayo. Nuesca case, nandiyan na nga, binaril na, kitang-kita na ebidensya. Iimbestigahan pa. Pa-imbestigahan. Ayan na nga binaril, kitang-kita. Ba't pa kayo nag-alangan? Yung sa favor case sa Pampanga na pinasok yung bahay, wala namang nangyaring pasugalan. Hinuli sa harap ng bata, kinaladkad papuntang presinto, kinasinampam pa ng kaso tuloy yung mga inosente yung nandun sa loob ng bahay. Sa Bulacan, sa Bulacan. Bakit ganun? Isa pa, yung sa Starbucks. Kita naman sa video na nang-provoke yung si Sakilayan na baliktad patuloy itong biktima. Sana po maging patas po ang ating PNP. Whether police ang involved o sibilyan, pareho dapat yung eagerness ninyo sa pag-imbestiga ng kaso, and wag lang ho basta-basta magbukas ng bibig. Kailangan po, kinakalap niyo muna lahat ng investigasyon, lahat ng ebidensya bago kayo magsalita. Dahil pagdating po sa korte, baka mabasura lang po yan at mapapaya lang kayo. Dapat tight na tight yung case na meron kayong sa pamamagitan ng hawak ng mga ebidensya before na magdeklara kayong case closed. Okay, no? So sa mga sinabi ni Idol Raffy Tulfo, agree tayo sa sinabi nga ni Idol Raffy, dahil mas maganda pa rin na wag munang magbigay ng statement ang mga pulis, lalo na kung inconclusive pa ang kanilang mga hawak na information or ebidensya, tulad ng mga ginagawa ng mga otoridad or yung mga kapulisan ng ibang bansa na alam mo yun, no comment muna, we cannot give statement as of this time, yung mga ganong napapanood natin sa mga ibang bansa o sa US specifically, no? And usually, pag sa mga ganong sitwasyon, yung mga otoridad sa ibang bansa, no, nagbibigay lamang sila ng mga tinatawag nga nilang trivial details para kahit papaano ay mapakalma muna ang publiko. Kasi kung minsan nagbibigay ka ng mga bomba agad na detalye, kasi hindi pala konkreto, mukha kang tanga, sabi nga nila, no? Doon sa sinasabi nga ni Idol Raffy, kung babalikan mo yung mga history nga ng kanila mga nahawakang mga nag-trending na kaso, lalo na kaugnay sa mga pulis, no? Hindi rin natin makakaila sa publiko na tila merong tinatawag tayong padrino system sa loob ng PNP, dahil iba-iba ang kanilang mga responses kapag civilian o kaya kabaro nila ang sangkot sa isang insidente. So tingnan naman natin yung isa pang reaction ni Idol Raffy dito, yung follow-up sa episode na yon. Let's watch. Aming pong panawagan sa PNP, ilabas nyo na po lahat ng mga ebidensya meron kayo. Huwag naman po yung pautay-utay. Ako po'y humahanga kay General Danao, NCRPO Chief. Siya lang po talaga, he's the only guy for me who's making sense out of all this. Lahat ng sinasabi niya may sense. Hindi katulad sa iba. Pasensya na, wala akong babanggit pangalan. Sino yan? Napaltos. Out of this world. Suntok sa buwan. Basta't may bukas lang bibig, okay na. Makunan lang ng voice over, okay na. Si Gerald Danao, magaling siya. Alam niya mga sinasabi niya at makabuluhan. Sana kayo dyan sa PNP, for the second time, ang aking kahilingan, kahapon pa ako naghiling nito. Pag merong mga kaso, whether involved police o sibilyan, dapat parehong level of eagerness sa pagtatrabaho ninyo. Huwag yung kapag pulis ang involved, tamad kayo, uncooperative kayo.
nababaliktad patuloy yung victim. Tama. Whereas pag civilian, very eager kayo magtrabaho, very eager kayo magsalita. Actually, hindi kayo very eager magtrabaho, very eager kayo magsalita na para ideklara case closed, samantalang hindi pa naman pala. Yun lang. So guys, doon sa unang part, no, medyo sa paglalabas daw ng ebidensya, sabi nga ni Idol Raffy Tulfo, no, medyo hindi muna tayo, for me hindi tayo medyo sumasang-ayon sa opinion niya doon dahil may chance kasi na pag nilabas na nila lahat ang kanilang ebidensya o ang kanilang mga hawak na information, mas lalong magiging circus sa madlang people, sa social media, sa media, mismo sa ating sa bansa na talagang pag-uusapan at alam niyo, circus na lang ang mangyayari. Kumbaga magkakaroon ng trial by publicity. So medyo hindi ako conforme sa ganung style. Mas maganda pa rin na ipalabas lamang ito sa korte kung may ilalabas man na details sa kaso. Siguro yung ginagamit na, alam niyo yung mga style ng mga investigator sa ibang bansa na parang nagbibigay sila ng mga konting detalye lamang para mag-fish out ng mga suspect. Pero yung sabihin mo yung lahat ng lahat ng hawak mo information, medyo I don't think na wise decision yon. And as much as possible, mas maganda pa rin kung ilalabas lamang ito sa korte mismo. Then pag-usapan din naman natin yung yung sinasabi na mga comments ng mga PNP, no. So basahin natin dito sa part na to. So ito yung pinupuri ni Idol Raffy, no. So dito nakasulat naman dito tungkol sa pinag-uusapan ay ang topic ay ang case solved, no. Kung sinabi mo ng solve, dapat may klaro na kung sino yung na-rape, sino ba talaga yung nang-rape, kung mayroon bang rape o ano ba talaga ang cause ng pagkamatay. It could be baka naman too much intoxication sa alak. Dapat yung mga yon ay maklear muna natin. Kasi baka mamaya mayroong ininom or may unknowingly pinainom sino ang gumawa. Yung mga ganon. So we have to identify these persons muna kung sino itong mga ito. So in fairness, kung papahinggan mo naman, may sense naman yung kanyang sinasabi, no? So ito yung isang part naman na sinasabi niyang isang pulis. So makikita dito sa GMA News. Yes, in our policy, the case is solved with the arrest of one of the suspects and the filing of a case in court. However, the investigation and manhunt continues. So si PNP Chief Tebold Sinas to kanyang statement noong January 6, 2021. Then nag-react na rin dito ang ating Vice Presidente. Basahin din natin ang kanyang komento. Sabi niya dito, para sa akin napaka-irresponsable na sabihin mo na case closed. Ang laking kasalanan noon sa pamilya ng namatay na hindi klaro sa kanila kung paano namatay yung kanilang anak. Hindi makatarungan iyon doon sa mga madadawit yung pangalan. So, yun yung kanyang sinabi sa kanyang palabas o kanyang palatuntunan sa radyo kung di po ako nagkakamali, no? So, dahil marami nga nalilito doon sa case closed at saka case solved, no? Atin naman panoorin ang susunod na clip na ito at ating alamin kung ano nga bang diferensya ng case solved na ang isang kaso o isang iniimbestigahang krimen. Let's watch. General Sir, meron po kayong mga elements na sinasabi para sabihin na ang isang kaso ay solve o ideklara ng ating pong pulis na solve na. Apat po ito, kung di po ako nagkakamali. Tama po ba yun? Yun po bang lahat ng yun ay kailangang present before we declare it solved? Or isa lang po dun ay pwede nyo nang ideklara na solve ang kaso? Hindi po. Kailangan po yung apat na elemento po ito ay present. Base na rin po sa memo circular ng NAPOLCOM. Noong una pong panahon sa parlance ng pulis po, identify na namin ang suspect, solved na. Pero legally speaking, hindi po siya maituturing na solved kung hindi po naisampa yung kaso together with all the pieces of evidence needed. At of course, kung naaresto na yung suspect, better. Pero that is from the point of view of the police. Sa mga ordinaryong mamamayan, para sa kanila ang sinasabing solusyon ng krimen ay kompleto na po yung lahat ng elemento para makonvict ang tao. Sa kanila hindi pa maituring na solve po yun, kaya nga nagkaroon ng mga discourses. And I guess we submit to the position now of the prosecutor na dagdagan pa ng ebidensya. So hindi pa rin ito may tuturing na solve at all. Pero yung usapin pa na case closed, hindi po ito case closed as accordingly ina-allege na spell out sa mga pronouncement ng ating mga na-interview sa PNP. Ang case closed means na-desisyonan na po ito ng korte, nagkaroon na po ng trial, na-ipresent na po lahat ng ebidensya at na-convict na po yung suspects.
So to be fair naman dun sa mga napanood nating news, wala naman tayong napanood. Ewan ko lang sa inyo guys, kung may napanood kayo, comment down below, no, na ang sinabi ng police ay case closed. So sa lahat ng halos napanood nating mga interview sa mga kapulisan natin, ay tinatawag nila itong case solved. So bago tayo mag-continue doon sa video, meron silang sinasabi na memorandum ng NAPOLCOM, no? So pakita ko lang sa inyo guys, ito ancient pa itong tinatawag nila. Ito guys, no? So makikita nyo dito, ito yung memorandum na circular 94-017. Ayan. So ang pinaka dito, uniform criteria in determining when a crime is considered solved. So sa Tagalog, ito yung mga nagde-determine o ito yung nagbibigay ng mga, sabihin nating mga definisyon para sa kapulisan kung solved na ba ang isang kaso, no? So basahin natin. Ito yung tinatawag nilang yung apat or yung ABCD. So basahin natin, no? So number 1, ang sabi dito, a case shall be considered solved when the following elements concur. The offender has been identified. Ibig sabihin, ang suspect ay nakilala na. There is a sufficient evidence to charge him. Merong sapat na ebidensya para siya kasuhan sa Tagalog, no? The offender has actually been taken into custody. So parang naidala na sa presinto or naidala na or hawak na ito ng otoridad. And sa D, the offender has actually been charged before the prosecutor's office or court of appropriate jurisdiction. So, kung mapapansin naman natin, kaya agad-agad na hindi ko malaman sa kaunang dahilan at agad-agad meron na silang naikaso para siguro sumwak sa definition nila na case solved, no? So, meron pa natitirang dalawa dito, no? So, basahin na rin natin. A case shall also be considered solved when some elements beyond police control prevents the arrest of the offender, such as when the victim refuses to prosecute after the offender is identified or the offender dies or absconds. Kung ano man ibig sabihin ng dulo. Pero definite ang ibig sabihin nito kapag ang biktima o yung pamilya ng biktima o yung biktima mismo ay nag-refuse na habulin pa sa korte, no? So obviously naman, so yun, baka nga closed na paari itawag yun eh. At katulad naman na ito, talagang obvious naman ito, pag yung mga suspect namatay, obviously naman, it's either case closed or case solved na rin yun, no? Then, yung pinakahuli dito, the arrest of one offender can solve several crimes or several offenders may be arrested in the process of solving one crime. So, parang pareho to sa, alam niyo yung mga serial killer o kaya yung mga corruption. So, bagay siya dito. For me, dito sa 2 and 3, okay naman. Swak naman ang definition ng case solved, no? Dito lang naman tayo sa number 1, medyo alangan pa, no? Anyway, let's continue pa sa paliwanag ng spokesperson ng PNP. Yung mismo accused doon po sa isang krimen. Alright, pardon po yung General, I beg for your indulgence. Para lang po din sa kapakanan na ma-elaborate at mas maintindihan po na ating mga kababayan. Kasi may jargon po ang ating mga police in the same manner na may jargon ang iba't ibang mga profession. Ganon din naman po yung pananaw ng mga kababayan natin. Kagaya nga po ng sinasabi ninyo, maaaring hindi naiintindihan doon sa anggulo na kung saan po kayo nanggagaling. That's one of the reasons why I want this to be elaborated. So maliwanag po yun na hindi po yan case closed dahil sa ang case close ay na-desisyonan na. Yun ang talaga po na masasabing case close. At wala pong pronouncement ang PNP na ito ay case close na. Kung hindi, ang inyo pong ipin-pronounce nung una ay case solved based doon po sa 4 na requirements na sinasabi ng circular ng NAPOLCOM. Dahil para maideklara po na ang isang kaso ay solved, meron po siyang mga panuntunan at meron pong 4 na sinasabi na dapat yun ay presente. At maaaring sabihin na po ng Philippine National Police na solved na po ang isang kaso. Tama po ako, if I can get your agreement on that, sir? Tama po, sir. Nakuha niyo po. Salamat po, sir Catanyero. Okay, no? So guys, nabasa naman natin yung NAPOLCOM na no? Na yung 4 na criteria, which is for me, no? Parang talagang medyo kakaiba. Anyway, going to our conclusion, no? Bago tayo kung saan pa tayo mapunta, no? As for my opinion sa case solved and case closed, no? I do think na dapat nilang i-revise ang memorandum circular ng NAPOLCOM dahil
hindi medyo, pero ano to talagang nagbubunga ito ng napakalaking kalituhan or confusion na tinatawagan nila dahil sa terminong case solve, yung salitang solve, which is clearly ang common na alam ng tao na ang ibig sabihin ng crime solve or yung case solve is naresolbahan na yung kaso. So unlike sa definition do sa memorandum, yung 4 na sinasabing criteria, no, na medyo napaka-inconclusive at obviously, again, for my opinion, no, sobrang mali at hindi akma ang 4 na condition para masabi mo na isang ongoing na crime investigation ay solved na. So, yun lang naman ang atin, no? And pahabol ko na lang din doon sa mga nagko-comment din ng masama doon sa nanay, na parang let us also be fair. Kung doon sa mga gays o doon sa mga LGBTQ+, ay nung una, naghingi ng tawad ng ilang mga celebrities dahil nga medyo na nila, binash nila yung mga suspect. Siguro ganun din ang gawin natin doon sa nanay dahil at the end of the day, sila yung namatayan. And hindi naman tayo yung naka-receive ng text na galing sa anak natin na baliktarin mo yung sitwasyon, no? Ikaw ang makaka-receive ng ganung text na parang may nilagay sa gamot or nilagay na gamot sa inumin ko. So, hindi natin masisisi yung nanay kung ipupush through niya yung ganung theory or ang ganung kaisipan niya na parang merong foul play na tinatawag nga nila. So, wag nating dagdagan pa ng mga conspiracies na hinahabol ang insurance, another, inuulit na parang yung case. So, ewan ko na, basta nakita nyo na lang sa natin yun, no? Sa mga clips natin, no? Yung sinasabi ko na kaso, no? So, hopefully, wag muna tayong mag-judge. Hayaan natin ng kaso umusad sa kanyang natural flow, ika nga nila. And, wag tayong maging judgmental. Obvious naman doon sa mga nang-judge sa mga bading. Ayun, nga kayo ngayon. Nilagay nyo pa yung mga pangalan, talagang manhunt pa, na di ko alam kung bakit kailangan pang i-manhunt, no? Ewan ko, isang tanga rin yung nagsabi nun. At dahil wala namang sufficient evidence pa na para magpa-manhunt or i-hunt down pa, no? So, hopefully, sana maliwanagan ang lahat. So, that's it for our episode. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo na rin itong video at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga latest happenings. So, again, guys, see you next time. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyong mga paggawa. And God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey, Bye-bye.